ng mga rules. Wala naman dapat rules doon. Wala ka sa Malacanang, wala kang power, lahat doon, voluntaryong pumunta. Kaso, umakto na sila ang bida-bidahan doon, na dapat sila yung nasusunod sa mga bagay-bagay. So, yung mga tao ngayon, like mga taga shout out sa ating from Sweden, UK, Italy, basta lahat ng all over Europe nagda-drive sila, talagang nagbibisita sila doon. Natatakot yung mga nandoon lagi na akala mo sasapawan sila. Wala kasing ganun dapat Hindi dapat yung sinong nauna, hindi dapat yung sino yung taga doon. Yung iba doon, dayo din naman. Pero ang nakita ko doon palangga, talagang itong si Alpotera, siya ang nag-divide ng lahat. Dahil binibigyan niya ng pera, ng allowance, itong mga iro niya. So itong mga iro ngayon, isa sa mga iro niya ay Joma season aligned. Okay? Joma season aligned. Then, yung iba sa mga iro niya, yung iba mga kawawa, biktima. Okay? Binibigyan niya ng pera, allowance, para magbida-bidaan sila doon. Then kapag may mga dumating na mga dayo, parang akala mo i-invade namin yung Duterte Street. Sabi ko nga, saksak na lang nila sa baga nila yung Duterte Street na yan. Kasi nga, bago nag-event si Inday, eto na imbestigahan na natin to, na nagbigay ang bangag, ang pamilyang Marcos bangag na lang. Lahat na yan, whether si Mangga, ganyan-ganyan, nagbigay pala talaga ng pondo para magkagulo-gulo tayo. Kaya you have to be smart, darling. Ako, putang ina, ang napala ko nung pumunta ako ng Europa, okay? Ang napala ko, kasiyahan, pagod, at totoong pagmamahal ng taong bayan. Hindi lang sa akin, sa ating bansa. Pero yung magpapakatanga-tanga kayo, huwag po kayong masigaw. Hindi porket, ito na sabi ko, hindi porket ang ating Inday Sara ay kinamayan ng isang tao, binigyan ng award, nagpa-picture, good na sila. Okay? You have to be smart Huwag yung gamitin yan. Alright? So, alam nyo ba, dahan-dahanin lang natin to, baka mabigla siya baka mabigla sila. Yung unang dating ko, nakita ko na itong mga taong ito na talagang gustong pagkakitaan si Pangulong Duterte. This person, actually, may nag-advise sa akin na wag ko na lang sabihin. Pero ayoko magpaka-plastic palangga, hindi ako plastic na tao. Alam mo, ikaw, alam mo kung sino ka. Alam nyo na yon, kilala nyo na. Dahil gusto niya magstay sa Hague, dahil pinakakalat ng taong ito, na siya ay may power pa, siya ay bidabidahan, kailangan niyang sirain ang pamilya ng mga Duterte. Kailangan niyang sirain si Miss Hanelet Abansenia para sa personal niyang interes. Okay? Yun, mga kabayan. Which is, babae ito Okay. I will try na, na maging maayos ang aking deliver, no? Girl, wala ka ng power. Itong taong ito, kung matino ang taong ito, siya kasi talaga punot dulo Saan ka kumuha ng pera? Yun ang tanong ko sa'yo. Totoo ba? Kasi ito yung nakarating sa akin. Totoo ba? Saan galing yung 30,000 euros, girl? Saan galing yung 30,000 euros na bit-bit mo, nahawak mo, para magbayad ng mga iro? Kailangan nyo itong malaman. Hindi ko ito pwedeng itago. Tatanungin kita, saan ka kumukuha ng pondo? Bakit kailangan mong iwanan ang iyong mga chikiting kung mahal mo ang pamilya mo, lahat? Bakit kailangan ka pang Ito pa hindi po ito, ang vlog na ito, hindi ito para magsiraan tayo. Kailangan nyo kasi malaman, kasi you don't know, comment na kayo ng comment. Itong taong to nakausap ko Wala namang pera to. Ang press release, mayaman ang kanyang angka. Niloloko niya yung mga tao doon na siya ay angka ng mga alta, na may ganitong kumpanya. Ikaw ang sumira sa magandang relasyon ng mga Duterte supporters, ng mga Pilipino na nagmahal kay Pangulong Duterte. But, you know what? Hindi naman talaga nasira. Dahil yung mga pumunta doon na nawala ng gana, dahil binasto sila ng ibang mga iro doon, ang sabi nila sa akin, Miss Marlica, pwede naman kami mag-gather. Kung kami dito sa Germany,
kami sa UK, pwede naman kami mag-gather, magpakita ng suporta kay Pangulong Duterte. Pero hindi namin kayang binabastos kami doon. Hindi naman kami nag-i-invade sa Hague. Hindi naman kami pumunta doon para magbidabidan. You know how, alam niyo ba kung gaano kahirap? Like, ito yung mga nasa Zurich, sila Ate Beth, sila, yung mga grupo nila, ilang oras silang nagbus para pumunta sa Hague, para magpakita ng suporta sa Pangulong Duterte. Pero binastos po sila ng mga iro doon, nitong babaeng ito. Kaya hindi ko to palalagpasin. Siya talaga yung punot dulo ng lahat. Dahil meron siya dala-dalang pondo, okay, na tinatanong ko sa kanya, sino nagbigay sa'yo? Dahil di ka naman mayaman para magkagulo, para tratuhin, hindi ko to papayagan. Putang ina ka, hindi kita papayagan. Babuyin mo ang maisog Europe, DDS Europe, Germany, Paris, lahat na kayo doon, Switzerland. Hindi ko to papayagan. Sino, okay, eto na rule out na namin ito, bago pa ako dumating, na siya talaga ang punot dulo, walang instruction sa OVP, siya ang may instruction ng lahat para wag magbangag-bangag, wag magsalita laban sa mga Marcos, wag magsalita laban kay Amy. Kaya nga ang tanong ko, kung mahal mo ang Pangulong Duterte, bakit masakit sa puso mo na magsasabi kami na putang inang Marcos Jr. na yan, manggagamit na yan, mga hayop na yan, ang reason kung bakit nakakulong ang Pangulong Duterte. Question ko sa'yo, kahit mag-award-award ka kayo, hindi po yan ibig sabihin ay natutuwa si Inday Sara sa kanila. Diba, girl? Nag-usap tayo. Gusto mong mag-apply ng student visa sa Netherlands to stay in The Hague. Handa kang maiwan ang iyong mga pamilya kung ikaw ay harmonious, happy with your family, husband, children, or whatever. Why in the hell mag-a-apply ka ng visa to stay in The Hague? And the tuition fee, you told us, 28, more or less 20,000 euros. So nalaman ko din, ito nalaman ko itong mga informasyon na ito. Hindi ka maka-move on, hindi lang to siya, kasi grupo to sila. Hindi ka maka-move on pala nung 2022, nung nagkaroon ng ng transition from Duterte to Marcos Bangag, ayaw mo pang umalis doon kung saan ka nakatira. Kasi ini-enjoy mo yung perks ng Malacanang. Gumagawa ka pa pala ng paraan kung paano ka magstay doon sa mga Marcos. Bagong, it's up to you kung kayo ay, saan kayo pupusta. Kasi, utang ina ako, natuto na ako . Hindi, porket akala mo magkakampi tayo ngayon, pero hindi pala tayo. Girl, ayaw mo palang umalis doon. Nung nagtransition, dahil hindi mo matanggap na wala na kayo o wala na ka na sa power. Ngayon, ginulo nyo ang Duterte supporters sa Europe. Hindi po nawalan ang mga Duterte supporters. Hindi na nila masikmura yung pagbidabidahan, paggawa-gawa ng mga protocol. Tapos putang ina, kalsada, may protocol. Kumampi ka na hindi mo man lang sinerch yung mga inatasan mo doon na Joma season aligned. Ginulo niya. Ito namang mga Shungabels sa Pilipinas, yung team niya, hindi nyo alam yun. Hindi nyo alam ang kwento, isang story lang kasi ang alam ninyo. Okay? May pinasok na tayo ng mga Joma season. Pinasok na tayo ng bangag. Yun ang purpose nila. Atakihin si Maharlika, atakihin si Harry Roque, paghiwalay-hiwalayin ang mga Duterte supporters. Pero hindi kayo magwawagi. Ito naman mga tanga. Bakit nila kinakampihan ito? Kailangan nyo itong malaman kung gusto nyong magwagi tayo laban sa mga bangag dahil umaandar ang pera ng mga bangag. Umaandar. Imagine mo, mag-student visa. Hindi ko alam kung ibubuhos ko lahat ngayon o, di ba sabi ko magsiseries tayo? Marami. Pera. Ako naiintindihan ko. Yung mga volunteers, mga palangga natin sa The Hague, yung iba doon, ako ayoko na magyabang. But ako, I compensate people na nag-serve sa akin. I compensate people na nagmamahal sa akin. Hindi dahil nangihingi sila sa akin, pero kusa ko yun. Lalo na kung ito ay talagang ang mga taong ito ay genuine. Pero yung magbibigay ka ng pera para sambahin ka, para gawin kang boss,
para ikaw ang bida-bida doon. Dahil man nagpupondo sa'yo, putang ina mo. Wag ako pa binangga mo. Tangina ka, hindi ikaw. Ginugol, ang laban ko personal. 7 warrant of arrest. Ikaw ba may warrant of arrest? Ang laban namin ni Harry Roque, personal to. Kayo mga duwag kayo. Puro kayo patwitams yung grupo mo. Okay? Magkampi-kampihan pa kayo lahat pag bubuhulin ko kayo.